Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Magkano kaya ang sinasahod ng mga ulupong, ng mga vlogger na ito? Kagaya lang nito. No? Kagaya lang nitong papanoorin natin. Na sinasabi niya, no? Na sinasabi niya, no? Ulit-ulit na sinasabi niya na dami pa bang issue ang lalabas sa mga Duterte administration? Ito ang sinasabi niya. Ito, magkano kaya ang sahod nito? Magkano kaya? Tatanungin natin sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sinasabi. Magkano ba ang sinasahod ni Mike Abby? At magkano ba ang sinasahod ni Mike Ubi? Ay, isa lang pala yun. Magkano nga ba ang sinasahod ni Cass Jarrett? Ang tanong, magkasama ba sila sa isang GC? Ito po ang katanungan. Pasok, Abe. Madami pang lalabas na mga issue sa nakaraang gobyerno under former President Duterte. Ito po yung aking nakikita sa kasalukuyang sitwasyon ng mga pagdinig ng Kongreso. Nakikita, manghuhula ka ba? Manghuhula ata itong punyetang to no? Manghuhula ka ba, Abe? Anong marami nakikita? Ikaw ba yan, ano to? Sino ba yung sikat na manghuhula dito sa Pilipinas? Sino ba yung sikat na manghuhula dito sa Pilipinas? Sino ba yan? Si Aling, Aling Puring, hindi. Pure gold yun sino ba to? Parang ito yung boy version niya ata no? Talentado ka talaga, Mike Abby, Makakahaka mo, kaya ka lagi napapagalitan ni BBM Hoy, Mike Abby, minabalitaan ako Pinagalitan ka daw LNM, shoutout kay Maring Marites, shoutout na pinagalitan ka daw, Mike Abby dahil daw may binalita ka na medyo tumaas daw ang kilay ni Madam Ay, naku po, Mike Abby, mag-ingat ka, mawawalan ka ng 250,000 per week. Wow. Si Aling Charing ba? Hindi. Hindi si Baldwin. Yung dati pa, si Madam Auring. Yan. Ito yung boy version ni Madam Auring. Baka mawalan ka, Mike Abby, ng pang mo sa Raptor. Hindi. Ito na. Yung about sa Raptor, nakabili na to. Update ako Pero yung about sa Talent Pay, parang 250k per month, per kinsena. Ay, grabe naman. Talaga, Parang sarap. Alam nyo, parang gusto ko na lumipat sa Tanso Vlogger. Guys, lipat ba ako? Kasi una-una, pag nandun ako, biruin mo ilang years pa ho ang labanan, ang sagutan ng magkabilang panig, Tanso Vlogger versus Guwapo Vloggers. No? So ilang taon pa yan? 2028. So ilang taon pa? May extend pa ng ilang taon pa? May 4 pa na taon. So sa 4 na taon, kung sasahod man ako ng kasing laki ng sahod ni Mike Abby na 250,000 kuno per quincenas, parang ano to? So sa Banateros, abonado ka pa, pakti tayo dyan. Why? Joke lang, ito naman to. Nag-ano lang ako Ito naman to, seryoso mo na naman Hindi kasi sa Banateros, may sahod din ako, guys. 500 nga lang per week. Hindi, Banat Boy, iniisip ko lang, kino-compute ko lang naman, ito naman to si Banat Boy. Kino-compute ko lang, halimbawa, diba? 2028, so ilang taon pa, 4 years. So kasi ito i-ano ko ng mga gastusin ko. Gastusin ko yung bahay ko, nabubulok na yung mga hollow block paikot, wala pang bubong. So kapag umabot ako ng kinsenas, kasi mas dihamak na mas malaki subscriber ko dito kay Mike Abby. Marami lang nauututo mas lalo ako pag ako ng talagang maraming maniniwala. No? So yun nga, 250 kinsenas, so bale 400k. Tama ba?
500k per month ang talent fee ni Mike Abe. So sa 500k, sana tiba-tiba na ako nun, Banat Bay. Banat Bay, makakabili na ako nung katulad nung mixer mo. Hindi na ako mahihirapan na i-adjust yung ano ko araw-araw kada magla-live ako. Ha, Banat Bay, baka pwede mo akong payagan. Nipat ako sa kabila. Sayang, 500k kasi. Di ba? Banat Bay? Oo, hindi naman ako lugi sa Banateros. Siyempre, laging ang sagot yung hotel ko eh. Sagot pa yung pamasahe ko eh. No? Oo, hindi naman ako lugi doon. Ang akin lang, hoy, di umano. Oo nga pala, di umano ha, di umano. Oo, 500k ang sahod ni Mike Abe sa kay Ma'am Shi. Hindi ko na lang alam kung sino. Pero eto nga daw, napagalitan nga daw itong si Abe. Gawa nang may ni-report ata to na medyo tagilid. Medyo tagilid si Abe. Ngayon, nung napanood ni Ma'am Shitars, yun na nga no, biglang napagalitan. Kaya pala medyo biglang nawala yung video. So ano ba yung video na yon? Mamaya papakita ko sa inyo. At i-check kayo mismo ang mag-check na bakit nawala ang video na yon sa kanyang YouTube channel. Aba. Oo, di umano ha, di umano. Oo, disclaimer ha, di umano. Okay, tuloy natin to. Ibang committees. Sa Senado, wala tayong maasahan kasi ang dami hong resolution dyan na i-file. Wala daw maaasahan sa Senado. Paktay ka na naman. Ano mga senador? Paulit-ulit na lang ba kayong gaganyanin nito ni Mike Abe? Hinahayaan nyo na tarantaduhin lang kayo nito. Tinan mo, labas pa yung dila nitong hayop na to. Ang bastos mo! Ang tanda-tanda mo, naglalabas ka ng dila sa video mo. Bastos to, nandidila po si Mike Abe, Mike Abe, yung dila mo, ha? Nipis na yan. Mike Abe, ngayon lang nakakita ganyang kanipis na dila, ha? Ngayon kasi kaka-chismis mo. Araw-araw, bigay mo, 2 channel yan. Iba-ibang video, 2 channel. Kada araw, 2 upload sa isang channel. So, 4 na video gagawin niya sa isang araw. Kaya nung minipis ang dila mo, kakadaldal mo ng walang kwenta eh. Oo. Okay. Mag-imbestiga, walang gumagalaw eh. Wala daw. Imbestigahan nyo daw. Paano eto, tignan mo kabubuhan nito. Paano iimbestigahan ng Senado si Tatay Digong? Trabaho ba nila yon? Bobo ka ba? Utangin to, dati papit ka lang, tao ka na. Paano iimbestigahan ng Senado si Tatay Digong? Nagre-reklamo siya dito. Sabi niya, wala daw kwenta ang mga senador. Hindi man lang daw maimbestigahan ang mga ng Senado si Tatay Digong. Paano mo iimbestigahan? Senado yun, hindi naman yun. Hindi naman korte yun. Alam mo, minsan, Mike Abe, para magkalaman yung utak mo, pumunta ka dito sa Taguig, kakalkalin ko lang yan. Dali, kakalkalin ko lang yan. Una man yung ilong mo, baka barado na yan, kaya hindi gumagana yung utak mo. Ano ko lang to, salpak ko lang, isang salpakan lang to, Mike Abe, tanggal yan. Tanggal yan! Ay, sabi ko sa'yo. Pag ito, sinalpak ko dyan, Mike Abe, tapos inikot kong ganyan. Halimbawa, ito yung butas ng ilong mo, no? Mike Abe, wash me! Wash me, Mike Abe. Wash me, ha? Wash me. Yung ganito, Mike Abe. Tutorial, wash me. Ito yung butas ng ilong mo, Mike Abe. Pag pinasok ko yun ng ganyan, yan, tapos inikot ko ng ganon, tapos hinila ko ng biglaan yan, tanggal yung bagabag sa utak mo. Kaya umayos ka, Mike Abe. Umayos ka. Nanggigigil ako sa'yo. Sa kabubuhan mo. Senado yun eh. Ba't mag-iimbestiga? Hindi naman korte yun. Tanga ka ba? Pero hayaan na natin. Minsan unawain natin si Mike Abe kasi nga ay dati siyang puppet, no? Dati siyang puppet na nagkatawang na nagkatawang tao. Alam naman ho natin 'yan. Sa totoosin ito para sa mga hindi nakakakilala dati kay Mike Abe, ito po si Mike Abe, no? Para di siya hindi nakakaalam. Ito, radio announcer pa nga po yan at may mga, yan po, sabi niya, mga bobo!
O yan o. Yun po yung sabi ni Mike Abby dati, mga bobo. Ano natin to. Share natin yan para lubos niyong makilala si Mike Abby. Kaya nga minsan, mapag-aalataan nyo na medyo si Mike Abby ay nag-uulyanin. Ayan po si Mike Abby noong araw. Bago po siya magkatawang tao. Kasi naging tao po yan nung yung nakuha na po yan ng SMNI. Ngayon, eto, pansinin nyo. Tingnan nyo mamaya, babalikan natin yung mukha ni Mike Abby. Unti-unti na po siyang bumabalik sa pagiging puppet. Unti-unti na po siyang bumabalik. Yung kutis niya nga ngayon, parang unti-unti nang nanunumbalik eh. Dito sa mga panahon na to, mabait pa dito si Mike Abby. Sobrang bait pa ni Mike Abby. Walang kaaway, walang tawag dito, walang walang kabaho-baho na sumisingaw kay Mike Abby dito ng mga panahon na to. Sobrang bait po ni Mike Abby diyan. May kita niyo naman na naka-blue pa siya diyan at kamukha niya rin dito si Gadon na parang sumisigaw na, "Oy, mga bobo!" Ganun, no? O ganyan yung attire ni Gadon pag sumisigaw ng mga bobo. Kita-kita niyo naman, no? Grabe, ganyan po kabait si Mike Abby. Pati yung nguso, kuwang-kuha, mata, lahat, may salamin. Pero dito, mga mumurahing polo pa lang po ang sinusuot niya. Hindi po pang tawag dito, hindi po panglamay, hindi po pangburol, mali. Hindi po pang social. Hindi po pang social yung mga sinusuot ni Mike Abby ng mga panahon na to. Kaya ganun man po, no? Kaya intindihin na lang ho natin si Mike Abby. So ito, mabalik na tayo sa talagang nung nagkatawang tao na po si Mike Abby, bumalik na po tayo. At dito na tayo nung nagkatawang tao na si Mike Abby. Ito na po siya ngayon. Tingnan nyo, halos talagang walang pinagkaiba. Diba? Pati mata, ilong, bibig, may salamin. Dito, naging gold na yung salamin niya. Kasi dati, itim lang yun eh. So ngayon, dito gold na siya, no? Yan, okay. Play natin. Sa ilalim ng leadership ni Senador Escudero, yung paghahanap ng katotohanan. Alam mo, Mike Abby, galit na galit ka kay Banat Bay kasi ginagaya yung, ang nasa isip mo, umuungol. Iwas-iwasan mo kasi yung ha mo para hindi ka gayahin. Ito. Parang ang unggoy eh. Ikaw ba yan, Tarzan? Kung ano ang nangyayari sa nakaraang gobyerno, walang gumagalaw. Kasi nga po yung mga ilalang mga senador na malapit sa mga Duterte, kakampi ni Escudero na kasamang nagpatalsik kay Subiri. Kahit yung mga artistang senador, lahat ay kumampi kay Escudero. Kasi yung mga PDP laban, kakampi ng Duterte, kay Escudero. Puta na. Tanggal kay Subiri. Kaya asahan na natin na talagang wala silang gagawin at nagagawa until now tungkol sa mga controversial sa human rights violation, di umano. Puta na, bakit sa Senado mo sinisisi yun? Tanga ka ba? Korte dapat mag-imbestiga. Bakit Tratago at bobos ka ba? Ayaw mong nasasabihan kang bobo pero patuloy ka sa kabobohan mo. Ano pa kabobohan ito? Tanda-tanda mo na ulyanin ka na sa larangan ng media at social sa social media tapos nagkakalat ka ng katangahan dito. Tanda-tanda mo na nasa 70 na. Nasa 70 na ba to si Abby? Nasa 70 na siguro to, no? Lolo ko na to eh. So, dahil na tapos ngayon nagkakalat ka ng kabubuhan dito. Okay, Sir Sir RJ Vlog, shout out. Subscribe nyo to si Sir RJ Vlog. Siya po yung kasama ko dun sa Davao na Gorilla Farm to. Crocodile Farm. Yan. Pinakinabangan lang ang pakinabang lang ang gusto ni Abby. Ang tanong, magkano ba? Hindi Mike Abby, kami po magtatanong. Kasi nung nakaraan nagtanong ka kay diba? Nagtanong ka kay Banat Bay kung bakla si Banat Bay. Ito naman may tanong ako si Abby. Totoo ba?
Totoo ba na 250,000 per quinzena sahod mo? Tanong na lang. Parang siguro masama magtanong. Ikaw nga, nagtatanong ka. Papit ka, ako tao. Diba? Ikaw nga, papit eh. Nagtatanong ka. O ako pa kaya, tao. Karapatan ko yun. Diba? Totoo ba? Totoo ba? Pwede mo, pautang. 40,000 lang. Inutangan eh, no? Wait, kabe. 40,000 lang. I-send mo sa GCash. Kaya na bang maximum ng GCash, guys? Abot ba ng 20,000 ng GCash? Oy, Ma'am Shitars. Ma'am Shitars, nanonood ka ba? Paging, comment nga. Oy, baka nandiyan si Ma'am Shitars, ha? Ma'am Shitars, totoo ba na 250 ang sahod nito? Ma'am Shitars, paging. Misa kasi nagko-comment bigla yun dyan, eh. Baka bigla mag-comment ngayon, eh. Ma'am Shitars, totoo ba na 250k ang sahod ni Mike Abby sa inyo? Di umano, ha? Di umano. Ma'am Shitars, paging. Baka naman, nandiyan ka. Paging, Ma'am Shitars. 69 ata ang edad niya. 69 ka na, Abby. Bito mo, pati edad mo, bastos. Mike Abby, tingnan mo, pati edad mo, ang bastos. 69. Grabe ka. Mag-birthday ka na. Ang bastos ng birthday mo. Oy, kay sino tong Jacqueline na to? Bakit ganyan pangalan mo? Sino tong Jacqueline na to? Oy, bakit ganyan pangalan mo? Sagwa, 69 tapos Jacqueline. Ayot na mga nababasa ko sa inyo, ho? Oy, si inyo, ha? Padiri kayo, ha? Mga nababasa ko sa inyo. Tapos sabi ni Ramil, 69. Tapos pag biglang nag-comment, si Jacqueline. Mga, tungtuwa si Abby dyan, no? Gustong-gusto ni Abby yan, no? Mga ganyan, gustong-gusto ni Abby yan. Gastos ng pera sa COVID, isa sa West Philippine Sea, tungkol sa illegal drugs, mga paggastos at nagagawa until now, tungkol sa mga controversial sa human rights violation, di umano, mga paggastos ng pera sa COVID, isa paggastos ng pera sa COVID. Paggastos ng pera sa COVID, hindi hawak ng Senado yun. Yan ang pagkakaalam ko. Sino ba? Nandiyan ba si Banat Bay? Banat Bay, totoo ba? Tama ba, Banat Bay? Kapag yung abot dun sa COVID? Ay, Mami, Pani Putnam, shoutout po. Bakit sinisisi mo sa Senado? Sa West Philippine Sea. Pati sa West Philippine Sea. Ano yan? Lahat ng hawak na Senado? Dapat mo tinatanong sa handler mo yan. Na bakit tayo nilang pag-usapan? Patawag nyo kasi sa Tatay Gidigong. Puta na, puro kayo daday. Sa illegal drugs, tungkol sa mga marami pa na dapat panamin. Sa kapakanan. Puta na, tahol tong hakay ko. Sumangagat no? Oo, gusto mong magagat ba? Walang gumagalaw. Ang focus lang ng ating Senado ngayon ay tungkol sa Pogo. Na yun naman Pogong yan, kung yung mga gunita, 17 ng mga senador noong panahon nito. Naku po, kawawa ka na naman kay Ma'am Shitars, maling-mali yan. Hindi mo ba alam na utos nila yung Pogo na tutukan para hindi mapansin ng taong bayan yung mga palyadong palpak na ginawa ng gobyerno? Naku po, yari ka na naman. Abi, kaltas ka niyan. Yung 250 mo, baka maging yan, baka maging 200 na lang. Naku po, wala kang pambili ng pang-upgrade ng Raptor mo. Plano namin, i-upgrade mo, gagawin mong pang-hiking yun. Pang-mountain na Hangin na ka, may kabe. Ba't mo naglalabasan na yelo na naman dito sa aircon ko? May kabe, hindi ka nag-iisip. Tinira mo yung Pogo. Mapapagalitan ka ni Ma'am Shitars niyan. Ito talaga to, kabubuhan mo. Kaya nga nila puro Pogo ang nilalabas nila ngayon para nga hindi mapansin ng taong bayan yung kapalpakan, yung katulad yung travel, marami na magugulat na lang daw tayo, maraming investment ang makukuha ni Baby M sa iba't ibang panig ng bansa. Ang tanong, asa na? Nga. O meron ba? Tapos sinisitang yung Pogo. Putang ina ka. Palpak yan, may kabi.
Uutangan pa naman kita ng uutangan pa naman kita ng 40,000 tapos ngayon palpak ka na naman. Ikaw talaga, Mike Abby, di ka talaga nag-iisip po. Ma'am Shitars, andyan ka ba? Comment ka nga, Ma'am Shitars, yung alaga mo, pumapal yan na. Pumapal yan na yung alaga mo, Ma'am Shitars. Oo, bukod sa bangag na yung muka. Hindi na mo yung muka, oh. Halatang hindi na to nakakatulog ng maayos eh. Oo. Bangag na rin yung utak. Naku, Ma'am Shitars, i-briefing nyo to, i-briefing nyo to. Dalhin nyo to sa mga sa ibang bansa. Pag nyo to, pag around the world, para ma-refresh ang utak. Pati kayo, kinakalaban na. Ang Pogo Protector, si Digong, China, ikaw, J. Guevara, lus-lus nyo. Go, wow, go BBM, wala na, iba, Presidente ng Republika ng Pilipinas, mabuhay, putang ina. Ngayon, ang pangalan, Sale Travel Vlogs Spot. Travel Vlogs. Kaya pala kampi ka kay BBM kasi mahilig ka di sa travel. Ayoko pumambastos ng kababaihan, no? Pero kaya pala nang babash ka dito kasi mahilig ka di sa travel. Seal Vlogs Spot, puta na. Sa pangalan no. May seal na, may vlogs pa, may spot pa. Puta, may travel hilig mo rin, kaya pala mahal na mahal mo si BBM Kasi may gusto mo ng travel Anong los-los? Bakit? Nakita mo na babayag ko? Para sabihan mo na may los-los ako? Tanga ka ba? Siguro ikaw yung laging naninilip dito sa CR namin. Puta na, sasabihan mo kung may los-los? So, bakit mo alam? Puta na to, binamanyak mo ako pag nakadatatay ako. Puta na to, si Sil Travel Vlog Spot tingnan ko nga mukha nito. Punta natin sa comment section. Titignan natin yung channel. Tingnan natin. Dapat maganda ka Kung sisilipan mo ko, dapat maganda ka. Pag pangit ka, lumayas ka dito Wait lang, asan yan? Seal Brothers. Huwag nyo i-hide hinahanap ko checkin natin yung channel niya. Checkin natin. Pag ikaw pangit ka, lumayas ka dito Puta na, sisilipan mo na lang ako, pangit ka. Maganda-ganda ka naman, yung maayos-ayos na may mukha mo. Hindi yung baka burog-burog din yan Nasaan na? Wala na guys. Uy, ano nyo? Wait lang, i-research natin. Okay, Seal Travel. Kaya pala lab mo si Bangag Kasi nga gusto mo rin ng travel to. Ay, eto, nakita ko. Ilang subscribe? 200, puta na. Tingnan natin. Nasaan? Ay, putang ina. Ay, grabe si Madam. Oo, dinaan sa puti ang beauty. Kawawa to sa akin ngayon. Ulitin ko guys, hindi po ako pala patol sa babae. Pero minsan kailangan din natin pumatol. No? Eto. Ma'am, sa susunod ma'am, pagsisilipan nyo ako, minsan binabagay din sa mukha yan Madam Madam, paano nyo nalaman na may lus-lus ako? Grabe ka, Madam Pati yung itlog ko, pinagnanasahan mo, Grabe ka naman, Madam. Pati yung itlog ko, pinagnanasahan mo. Wala ka patawad. Hindi ka na ba nakakatikim ng hotdog? Madam? Huwag naman ganun. Pati yung itlog ko, i-comment mo dito sa live ko, Huwag ganun, Madam. Ito naman si Madam. Madam, grabe, ano to? Call center? Call center. Tingnan natin yung mga video. Guys. Magre-reaction tayo sa mga video niya. Okay. Tingnan natin. Ito to. Ay, grabe! It's so hot! Grabe, ang ganda ni Madam. Ganda ni Madam, guys. Mag-reaction tayo. Reaction, Reaction tayo. Ganda ni Madam. Wait, tanggalin ko nga muna tong hype na abi na to. Sagabal ko yan. Diyan ka muna. Grabe si Madam. Panoorin natin, guys.
Panoorin natin. Uy! Uy! Asan ka dyan, madam? Ito ba? Nasa harapan? Grabe si ma'am. Walang ha? Grabe yung katawan ni madam ha? Puro Puro pigi ha? Ay grabe oh. Ay grabe. Ang sexy ni madam. Ang hot. Oo, siguro mga 16 years old lang tong mga to. Oo, kaya pala mahilig ka sa itlog ha? Kaya pala yung pagiging lus-lus ko, nakita mo madam ha? Kaya pala yung lus-lus ko madam ha, paborito mo ha? Oo, lus-lus ang mga gusto mo ha? Okay oh. Oh, ay ganda, ay grabe bumataw si madam oh. Yeah! Yeah! Awitin mo! Oh, ay grabe oh. Oh, thank lang. Ay, hindi, wait lang. Lagyan natin ng music. Lagyan natin ng music para maganda. Pasayawin natin si madam. Yeah! Dancing to the beat with DJ Eric Nate. Dậy dậy ròm đi là vô sợ rồng Bóng lăng tên chú bát thao không Bóng tên xa mà rơi không bông Chẳng đếch tè rưỡi chẳng đếch môn Mơ hụt hơi như mũi chứ cung Chúng bé thao đi tất lòng hồng Bông bông Galing mo! Tayo naggaling gumilig mo ito ba? Kaya ang sakit na. Kaya pala alam mo yung laylay yung bayag ko ha. Oo, kaya pala alam mo na lus-lus yung bayag ko. Oo, lagi ka palang naninilip sa akin. Grabe naman madam. Huwag naman ganun madam. Oo, grabe ka naman madam. Kaya pala kaya pala tuwa ka sa lus-lus ko ha. Oo, ningal ako dun. Tangin na niya. Yung sabi, ano, boy pa ba? Nag-comment pa? Nag-comment pa ba? Wala na, no? Kawawa naman. Napahiya. Sorry, kasi okay, magko-comment dito, mapapahiya lang talaga kayo. Oo, huwag kayo. Tapos i-upload mo yan sa YouTube. Ew, nakakahiya, no? Oo. Nakikita ng anak mo, ganito, nanay ko basher. Nanay ko basher, tapos dancer. Oh, yun. Puro puson. Grabe. Puro puson ba? Sabi ko sa inyo, hindi nyo ako kaya. Kaya nga, iwasan nyo talaga. Iwasan nyo si Jay Guevara. Ako na lang sasabi sa inyo, mapapahiya lang talaga kayo. Kalawat ka na lang pa. Utay na, nagkaroon tuloy kami na mapagtitripan dito. Yan, comment pa. May lay pala ang itlog, ha? Lus-lus daw, eh. Saan yung comment niya? Hanapin natin comment niya. Lus-lus daw, eh. Ngayon, iyak ka, lo. Ito, pati ba naman ako sisilipan mo? Ang pugo! Pugo daw, eh. Ang pugo! Si Degong! Ikaw, Jay Guevara, lus-lus nyo. Lus-lus daw, lus-lus. Utangin na, mangbabash ka, hindi mo kilala yung binabash mo. Oy! Nandito si Nandito si, si Mima Punyeta, Oy, Garot ba yung crush mo, yung may crush sa'yo, pumasok. Nandito si Mima Punyeta. Ay, Mima, kamusta na ang chismis? Mima, kamusta na ang chismis? Ha? Kamusta na ang chismis? Nagka-meron ka ba? Magkano bigayan dyan, ha? Mima, ito na si Mimo. Ang ganda sa profile picture, ang pangit sa personal.
Puta, ang pangit sa picture, ang ganda sa picture, oh. Tingnan mo, mukhang mistisa, oh. Mukhang mistisang bulok eh. Pero sa personal, mukhang no? Mukhang pa eh. Oh, tabingi pa yung kulay ng kutis. Kahit na, ang puti ng mukha, ang itim ng leg. Eh, paano pa yung singit niyan? Ay, Ate Hana, megilong shoutout sa'yo. Ito may mga bisita tayo, oh. Ito yung pinabili, ito yung pinabili ng asawa ng pinabili ng asawa ng suka, pagbalik vlogger na. Alam niyo ba yung nag-viral kay Utlom? Oh, yung kinuha ni Utlom yung cellphone. Hindi talaga si Utlom yun, si Mima yun. Putay na, ganda-ganda mo sa profile picture mo. Ito yung tinatawag na Ito yung tinatawag na maling, dito nag-umpisa ang maling akala. Oh. Kaya maraming namamatay sa maling akala. Totoo po yan, katulad dito. Oh, diba? Akala mo ang ganda pag sa personal pangit pala, no? Ay, kawawa naman kasi. Ay, Mima, bago-bago ka ba? Pero in fairness, Mima, nag-upgrade yung mo, ha? Dati mukha kang pisat na, dati mukha kang malambot na tayo, ngayon mukha ka ng tubol. Hindi, in fairness, Mima, ha? Dati, dati naka-monoblock ka lang, ngayon naka-gaming chair ka na. In fairness, nag-upgrade ka, ha? Oo, Mima. Tsaka in fairness, Mima, napapansin ko, naka-brace ka na, ha? Iba rin, ha? Ganyan ba talaga, pag yayamanin na, no? Oo, Mima, alam mo, Mima, minsan napapaisip ako na, laki ng in-upgrade mo, Mima. Na dati, mukha kang arenola, ngayon mukhang toilet ka na. Ha? Dati mukha kang arenola. Dati mukha kang arenola, tapos ngayon mukha ka ng toilet. Pero in fairness, may nag-upgrade talaga siya, guys. Yung nga lang, hindi pantay yung kulay niya. yung mukha, ang puti. Pagdating sa leeg, wala, ngama. So, ito, i-request mo to, Mima, kay Ma'am Shitars o kaya kay Tambi. Ito, i-request mo, ganito request mo. Mami, baka pwede akong pumunta na ibang bansa. Oo, tapos, sabihin mo, siyempre, tatanungin sa'yo ni Ma'am Shitars, ano ba gagawin mo sa ibang bansa? May sahod naman na kayo dito sa Pilipinas, ba't ka pa pupunta na ibang bansa? So ang sasabihin mo, ninalait-lait kasi ako ng mga DDS vlogger kasi hanggang utong lang daw nila ako. Hanggang utong lang daw nila ako. Oo, kaya gusto ko sana magpatangkad, magpahatak dun sa ibang bansa. Oo. Eto may advice ako sa iyo, Mima. Oh, eto may advice ako sa iyo, Mima, ha. Punta ka ng ng India. Oo, magpatumbong ka doon. Pag natumbungan ka doon, so promise, ay nako, mahaba doon, nahaba ka din doon. Ay, putang ina, magkagusto ka pa sa akin. Sabi, cute mo, Jay. Cute mo, kuya. Putang ina. Hindi ako napatol sa kapwa ko lalaki. Ay, Mima, hindi, sorry ha. Alam ko, cute ako, pero pasensya na, unahan na kita. Hindi ako po patol sa kapwa ko lalaki, ha? Hindi, pero thank you na rin. Magte-thank you na rin ako sa iyo, Mima. Dahil nakukyutan ka sa akin. Pero marami na nagsasabi sa akin yan. Pero Mima, sorry kasi hindi ko talaga kayang lunukin na pumatol ako sa kapwa ko lalaki. Sorry talaga, sorry. Pasensya ka na, ha, Mima, ha. Hindi ako napatol talaga sa ganun, eh. Hindi ko kayang lunukin, eh.
Okay, tsaka hindi, ganito na lang. Baka si Ninyo pwede ka pang patulan. Pero ako kasi hindi talaga kaya. So, sorry ba, hindi naman sa pihikan ha. Pero wala, straight kasi ako eh. Straight ako eh. Hindi ako bisexual, hindi ako silahis. Purong lalaki kasi ako. Kaya kung halimbawa nakukutan ka sa akin, tapos nag-a-assume ka, napapatulang kita, manahimik ka na lang. Kasi nga, hindi talaga ako pumapatol sa may mga hotdog o sa may mga Adam's apple. Hindi ako pumapatol sa mga may mga itlog din. Hindi rin ako pumapatol sa may mga bayag. Kaya, Mima, pasensya ka na. Okay, mabalik tayo kay Mike Abby. Hindi pa ako tapos kay Mike Abby. Akala nyo ba tapos na kay Mike Abby? Okay. Ito na yung comment na to. Kabundukan. Ano itong sinasabi nito? Galing ka kay Bal. Para alam sabihin di ka kilala na binabash galing sa kabundukan. Ano daw? Sinong Bal? Putang ina, dami-dami yung kilalang mga vlogger. Hindi ko naman kilala yung mga hayop na yan. Oo. Bal. Dito tayo. Ito, Bal. Yan. Bata ni Bal yan dati. Yan si Bal. Ang nag-approve niyan na malalapit kay dating Pangulong Duterte mga senador, ang nag-approve niyan na hikayat pati yung dating leadership ng Senado under Soto at iba pa. Pati yung posisyon na hikayat din nila. Napapasukin ang mga Chinese national sa magitan ng pagkor para sa kanilang sugal dito. Pero hindi naman sugal ang nangyari. Tayo na to. Lagyan mo naman ng konting feelings yung kwento mo, Mike Abby. Lagyan mo naman konting gana. Punta, nagbabasa ka. Medyo, alam nyo ba? Ang mga senador ay talagang kurap. Ganito ganyan. Talagang may kinakampihan. Lagyan mo ng hindi yung para kang nagre-rap eh. Nagbabasa ka na nga tapos pinapahalata mo pa. Huwag ganun. Lagyan mo ng buhay, Mike Abby. Hindi yung ganyan. No. Huwag yung ganyan, Mike Abby. Sabi ng PNP ngayon, Kita mo magsalita. Sabi ng PNP ngayon. Ayusin mo naman, Mike Abby. Lagyan mo ng konting feelings para naman medyo nakakawili sa mga viewers. Hindi yung ganyan na putay na para kang tanga eh. At ang intelligence community nasangkot na sa iba't ibang katiwalian. Ay, Dragon, shoutout. Ang mga Chinese national. Excuse me po ba? Idol mo si Mike Enriquez ha? Ay, hindi pala. Si Arnold Clavio pala idol dito. Bagay, magkasama pala kayo dati sa unang hirit, di ba? Di ba magkasama dati sila sa unang hirit? Si Mike Abby, tsaka si Arnold Clavio. Kaya pala idol niya. Tungkol dun sa mga kidnapping, nagbabasa, talagang nagbabasa no? At yung kadudadudang baka nag-i-espiya na. Espiya na sila ng People's Republic of China o baka membro na ito ng People's Liberation Army. Meron pa siya ngayon na People's Insurrection Army? Si Senador Tulpo. Rapi Tulpo. Anong ginawa ng Rapi Tulpo? Bata ni Ma'am Stars yun. Ay baka madulas ka, ha? Mapagalitan ka na naman. Marami na raw po ng mga Chinese ang nakapasok ng Metro Manila, hindi lang po sa ibang parte ng bansa, hindi lang sa Central or de Lesotho, nandito sa Metro Manila. Nakapagtayo ng building, nakapagtayo ng mga bahay, meron na silang compound dito, hindi natin alam kung anong status ng mga yan. Sila ba'y estudyante, sila ba'y turista, o sila ba'y pogo? Pero mga Chinese national, nagkaroon na daw ng komunidad. Sila ba'y terorista, sila ba'y estudyante, sila ba'y mga turista, estudyante, pero sila daw ay pogo. Nagtatanong ka tapos sagot mo rin. Tangina nitong hype mo to, lakas ng trip mo Mas malakas trip mo sa akin nagtatanong, sabay sasagutin mo. Sila ba'y estudyante, sila ba'y turista, o sila ba'y pogo? Pero mga Chinese national, nagkaroon na daw ng community ang mga Chinese national. Alam mo naman pala Huwag mo kailangan itanong. Putangina to. Na hindi natin alam kung ano ang tunay na pakay. Kaya dapat talaga mag-double time ang ating intelligence community ng local and national at yung counterintelligence para mag-double check yan. Pero alam ko, nagtatrabaho na ang National Security Council. Nagtatrabaho na po ang ating pamahalaan tungkol dyan sa mga report na yan kung ano ang nangyayari. Kung nagtatrabaho naman pala, anong pinuputak mo? Ba't ka nagagalit? Tsaka ito yung about dito sa title mo, na dami pa bang... Sa title pa lang, palyado. Dami pa bang issue? Yung issue mo, mali pa spell. Stress na ako sa'yo, Mike Abby, mais ka.
ang lalabas sa Duterte administrasyon. Oh, marami pa daw bang lalabas na issue? Puta na, lahat naman ng inilabas nyong issue mapatungkol sa mga Duterte, bumalik lang naman sa inyo lahat. Sa Chinese, yung about sa secret deal, bumalik sa inyo lahat. Yung sa Yolanda, bumalik sa inyo lahat. Yung sa mga confidential fund, bumalik lang din sa inyo lahat. Kaya kahit ang dami pang lumabas na mga issue mapatungkol sa Duterte, wala kaming pakialam. Lalo't ikaw magbabalita. Puro tanong. Tanong na ng tanong. Puta na. Hindi ka marunong mag-research. Puta na, mag-aral ka kasi. Tumanda ka na, hindi ka marunong mag-aral. Ay, kung ako nga, hindi ako nakapag-aral, pero aral ako. Hindi ako nakapag-aral, pero aral ako. O tapos ikaw, nakapag-aral ka, mukha ka na mo, pinag-aralan, apat pa nga yung mata mo. Ngayon, tanong ka ng tanong. Lahat na lang ng vlog mo, puro tinanong mo eh. Katulad kay Basti Duterte, tinanong mo kung tama ba yung full name niya. Ang dali-dali naman i-research sa Google niyan. Utangin na ka. Tapos ngayon, tatanong ka sa amin. Tarantado pa, titripan mo ba kami? Titripan nata tayo nito eh. Abangan natin kung paano. Okay, any comment reaction sa bagay na ito? Ano? Ito sinasabi ko na posibleng lumabas pa. Ano ba? Yung panawag May lalabas pa daw, may lalabas pa. Sige. Ano yan? Ni Congressman Benny Abante ng Maynila, chairman ng Committee on Human Rights. Pabor na pabor po yun sa mga di umanid biktima ng extrajudicial killing o war on drugs. Kasi ang kanyang panawagan ulit-ulit, humarap kayo sa aking komite. Humarap kayo sa public hearing, sabi ni Congressman Abante. At puproteksyon na namin kayo. Malaman natin gaano karami ang pamilyang naging biktima at willing na humarap. Okay? Huwag daw kayo matakot. Dahil ang Kongreso ay seryosong alamin ang katotohanan at magrekomenda ng mga kaso laban kung kani-kanino, mga pulis o dating opisyal ng pamahalaan. Ano? Tungkol sa nawalang buhay na inyong pamilya. Sa ngayon po, nakadalawang hearing ng komite. Ngayon, ang sagot dyan sa mga pinagsasabi mo, proud ka na ikaw ang tigapagtanggol ng mga pamilya ng mga adik, ng mga namatay. Proud ka doon? Ang galing. Proud ka doon, Abe, na ipagtanggol mo ang pagkamatay ng mga adik? Ang galing. Ang galing naman. Grabe no, dahil lang sa 250,000, 500k per month, nagpapakatanga ka? Nagpapakabulag ka? Panginoon tong hype ito. Anong pangit na mukha mo, pangit ng pag-iisip. Ay, nako, Mike Abe. Huwag ka na nga, Mike Abe. Nananawa na ako sa'yo. Ang pinagsasabi mong hayop ka. Puro ka na lang, puro ka katarantaduhan eh. Oo. Puro katarantaduhan tong hinayupak na to na. Wala lang. Ito pa, ito.